Meron tayong unang magiging paksa natin, partner. Yes. Malaking May problema kinalaman ngayon sa ng bakuna. malaking problema po yung African swine fever. Dati manaka-nakalang natin nababalitaan. Aba ngayon, buong lalawigan ng Batangas na sa state of calamity at meron pa po sa iba't ibang bahagi ng bansa, hindi lang po Oo. Batangas ito. Ayan, kumakalat At na itong ulit. nakakainis isipin na ayaw nating mangyari pero nangyayari. Pumapasok na sa Metro Manila yung mga baboy na kontaminado ng African swine fever. At hindi natin alam, baka naman na ibibenta na sa mga pamilihan. Wag naman po sana. Diba? Although sinasabi ho na wala naman ho panganib ho yan sa Tao? kalusugan ng tao. Pero pag yan ho ay yung mga tira-tira ho ng baboy at nakain ng ibang baboy na may mga wala, apektado na ho. Kakalat uli lahat. Oo. Maubusan tayo ng supply kasi kinakal yan pinapatay po yung nasa ano bang radius nun. Buong classroom ng mga baboy. Buong Oo, classroom talaga. So magkakaubos at pag nangyari yun, Oo, mag-aangkat na naman tayo. Ayan. Alright, eto na. Kamustahin natin kasi ang balita last week may dumating na ng mga bakuna. Hindi nakarating na raw ngayon, sabi ng nung DA. Sabado, nandito na ba? Sige, alamin natin yan. Nasa linya ho natin ngayong umaga sa saksi sa Double B, si Agriculture Assistant Secretary for Swine and Poultry, Asek Dante Palabrica. Asek, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa saksi sa Double B. Good morning. Magandang umaga po, Asek. Magandang umaga din, Double Weng. Yes, Salamat sir. po, Thank you salamat po sa sa oras. pagbibigay ng oras sa amin. Ang balita namin kanina kay Asik de Mesa, nasa Bureau of Customs na. Andito na, may bakuna na. Yung mga bakuna po na... Emergency procurement yes, to? alamin natin kay Asik kung ito yung emergency procurement o yung donasyon pa lang. Pero kailan po ito aktual na madadala doon sa Batangas at sa iba pang lugar na nangangailangan ito? Sa ground zero. Dumating, tama si Ase Carnel, dumating na yung bakuna at nasa custom na, no? Ngayong oras na to at ilalabas na. Itong bakunang ito ay 10,000 doses na binili ng gobyerno at dadaan pa ito sa proseso bago natin ibakuna sa Batangas. Bukas ay nasa Batangas kami upang ilatag ang rules of engagement sa pagbabakuna. Kasi ang binigay ng FDA ay controlled vaccination. Ibig sabihin, meron kami susundin na proseso na inilatag ng FDA. Kaya bukas, sasabihin na namin sa mga magsasaka kung paano ang gagawin para pag nakasunod tayo lahat dun sa gusto ng FDA, dire-diretso na ang pagbabakuna. Okay. Ito lang po muna bago tayo magpunta doon sa gusto kong itanong yung tinatawag nilang yung rules of engagement. Ano ba yung terms nito, Asek? Pero bago yan, gusto ko po muna makuha yung reaction ng Department of Agriculture kasi sabi ng Federation of Hog Farmers, may duda sila doon sa bakuna kasi galing ito ng Vietnam, doon din daw po problemado na rin sa ASF. So nangangahulugan na baka daw po ito hindi epektibo. Okay. Yes, galing ito sa Vietnam. At sila ang unang nakarehistro dito sa Pilipinas para sa controlled vaccination. Yung sinasabi nila na tinamaan ng Vietnam, ng ASF, sapagkat, alam mo, pag nagbabakuna ka, kailangan karamihan o lahatan ng pagbabakuna para bumaba ang infection pressure. Pero kung ang Vietnam ay nagbabakuna ng paputok-putok lang, ibig sabihin hindi naman lahatan or mass vaccination, hindi bababa ang infection pressure at pihong magkakasakit. Now, dito sa Pilipinas, tulad ng sinabi ko, mabuti nang gamitin natin muna ito sa controlled vaccination sapagkat ang meron tayong advisory board na ginawa na puno ng mga academician, scientists, mga experts sa baboy na kung sinong siya ang kukuha ng data tungkol dito sa pagbabakunang ito. Kapag sinabi nila sa gobyerno na ayos itong bakunan to, tuloy. At pag hindi sinabi nilang hindi obra, hinto. Kaya yung order ng gobyerno ng bakuna, hindi naman isang bagsak. Ang ginawa namin, 10,000,
Pagkatapos, pag nakita namin na maayos at sinabi ng advisory board, maayos, another 10,000, uti-uti para masigurado natin na maprotektahan ang ating mga alagang animalya. So ibig po sabihin ay hindi biglaan. Kaya lang ang iba nandun pa rin yung panganib na ang bilis po kasing kumalat ng ASF, ASEC. Correct. Hindi naman, walang silver bullet dito, no? Opo. Ako ay 44 years sa piggery. Nalalaman ko kung paano ang kabagsik itong ASF na to. Walang silver bullet. Kaya tatlong paraan ang ataking ginagawa ng gobyerno. Number one, yung sinabi ninyo na kanina na checkpoints para hindi mag-ping-pong ang sakit mula norte papuntang south, papuntang north. Meron na kami nakumpiska na 3 truck sa unang bugso at kahapon ay meron na kami nakumpiska rin na 1 truck na may positive sa ASF at agad-agad ibinaon ito. Merong 1 truck na negative at ito ay pinakawalan at binantayan din ng BAI para makita ang internal organs to check whether yung blood test na negative ay mag-aakma sa nakikita sa loob ng bituka. So, yun ang una. Pangalawa, para maiwasan ang pagbebenta ng may sakit, itinaas ni Secretary Chu Laurel ang indemnification from 5,000 to 8,000. At kapag inahin at barako or bore ay 12,000. So, pangalawa. Pangatlo, yung bakuna na controlled vaccination. Walang silver bullet dito sa problemang ito. Opo. So ASEC, ito pong bakunahan magsisimula kanyo bukas? At saan ho magsisimula ang unang pagbabakuna? Okay. Magsisimula ito bukas sa Lobo, Batangas, kung nasaan ni-report na Gang Zero. Aming pupulungin ang mga magsasaka na meron pang natitirang baboy para sabihin sa kanila ang rules of engagement. Yun. Importante na number one, ang aming babakunahan ay makuna ng dugo upang malaman kung meron ng active infection or not. Dahil ang bakuna ay hindi magiging effective kapag ka meron ng active infection. Number two, importante na palakihin lang o grower lang ang babakunahan at ito'y hindi dapat gamitin sa inahin. So marami mga proseso at pagka nakapirma na ang mga magsasaka na gustong magpabakuna, ay sisimulan na natin ang individual na vaccination at ang magbabakuna ang mga taga-gobyerno. Kasi kasama natin dito ang LGU, ang BAI at FDA, pati na yung mga sektor ng piggery na gustong makita kung effective itong gagawin natin. Okay. Sa ngayon po, ASEC Palabrica, may tala na po ang Department of Agriculture kung gaano karami na yung nakal natin na baboy due to ASF at magkano na yung ikinalugi ng hog industry dahil po dito? Ang numero pa lang na pinakita sa amin ay verifiable, ay nanggaling sa mayor ng Lobo. Ang sabi niya 10,000. All others kasi hindi ma-validate, no? Kung ilan ang namatay. Pero dahil dito sa indemnification natin ay magiging accurate ang pagbilang natin ng mga namatay na galing sa ASF. Kasi ang iba ay natatakot na wala pang sakit ng kanilang baboy kahit na maliit pa lamang ay ibinebenta na dahil baka tamaan ng ASF. Kaya mas marami yung mga ganon na
nabalitaan nila sa isang barangay, may baboy siya, ibebenta na nila kaagad. Opo. Kahit na negative yung kanilang baboy. Asa ganito, ang pangamba ng marami, although sinasabi ng mga eksperto na ito po'y walang epekto sa tao kung makakain ka man, hindi, di ba, Weng? Pero nakakapangamba pa rin po para sa mga mamimili. Paano po natin nasisiguro na yung nakakatay, lalo na sa mga pamilihan, nadideliver sa mga pamilihan, nabibili ng mga pamilyang Pinoy, ay wala pong ASF? Diyan papasok yung ating ahensya ng NMIS na nasa aking poder din, ang National Meat Inspection. Napakasipag ng ating mga inspektor ng NMIS at sinisigurado nila na bibilhin ng mga consumer natin ay dumaan sa proseso. Kahit alam nila ng NMIS, itong team kong ito, kapag ka ang baboy ay may tama o wala. Yes, tama ka, Weng. Ang sakit na to hindi nakakahawa sa tao. Ang sakit na to ay sa baboy lamang, sa kapwa baboy lamang lumilipat. Kahit na kainin ng tao to, ay walang epekto to. Dahil itong virus na to ay umaatas lang sa cells ng baboy. Pero gayon pa man, meron tayong Food Safety Act na importante na ang bibili ng ating mga consumer ay malinis at walang sakit. Kaya dyan papasok yung masigasig nating National Meat Inspection. At siguraduhin natin na may tatak ito ng NMIS dahil mahigpit po itong ahensya na ito. Opo, buti na banggit yung mga tatak-tatak ng NMIS, no? Kasi yung mga nahuli at sa mga checkpoint, yun po, wala pa hong tatak ng NMIS yung mga yun. Kasi live pa buhay pa, di ba? Tama mo ba, Asek? Tama. First border yon, Bureau of Animal Industry. Ang second border, NMIS. Ayun. So, para masiguro ng mga mamimili sa mga palengke, dapat to yung mga karne, minsan naiiwan yung mga stamp dyan diba? Oo. Sa mga karne. Mami, tataka na lang, tataka. Oo. Yun hoy, sigurado naman, di naman ho napepeke yung mga tatak na yan sa mga baboy, At saka yung mga nagbebenta naman, gusto rin nila, safe at ASF free yung kanilang ginukuhang stock. Weng, ganito, matinik itong mga taga-NMIS sa kabai. Makalusot ka ng makalusot ka ng isang checkpoint, huli ka sa pangalawang checkpoint. Meron kami sistema na madaling malaman kung peke ang iyong permit na hindi ko na kailangan i-reveal. Pero sisiguraduhin namin sa iyo na pagka makalusot ka sa isang checkpoint ng BAI, huli ka. At ito ang naramdaman ng dalawang malaking kumpanya na yung kanilang tracker, third party tracker ay ginawa. Huli siya. At suspendido yon. Pati yung kumpanya suspendido dahil doon. Wala pong kaso yung ganon? Suspension lang, Asek? Ganito yan. Any document ng gobyerno na pineki mo ay criminal offense. Yun. Kaya suspended at mayroong kang syokos at makita na lang tayo sa korte. Yan. May kulong, may ano pala yun, may kaso. At least may kwan na Yung mga warning na. magsasamantala pa ho dyan. Kaya kumakalat to ngayon. Well, Asek, good luck bukas. Sir, thank you. Saan natin yan? Sa Lobo o ang umpisa ng bakunahan. Maraming salamat po, Asek. Okay, ulitin ko, umpisa ng information ng bakunahan. Yun. Okay, yung actual na bakunahan ay kailan talaga? Pagkatapos po nating ma-examine ang mga baboy na babakunahan. Hindi po natin minamadali at para malaman natin ang tunay na epekto ng gamot na ito. Alright. Okay. Asek, thank you. Maliwanag po. Thank you, Asek. Magandang umaga po, Asek. Thank you. Yes, Ayun, sir. sige. Thank you po sa inyo. Yan, si Asek Dante Palabrica, Agriculture Assistant Secretary for Swine and Poultry. Sa ang simula